Isang tanong, isang sagot. Straight to the point. Ma'am Irene Bel Plotenia, this is Radio Man Johnny Bigay, kag Radio Man Serge Santillan. Maayong aga, ma'am. Maayong aga man sa inyo, sir, no? Kag sa inyo masig palamati. As of now, Ma'am Bel, kumusta ang aton nga monitoring sang Bulkan Kanlaon after nga gin-upgrade sang Philbolgs liwat ang iyang alert level? As of the moment, sir, no, we would like to remind the public na ang aton nga Kanlaon is gyapon sa alert level 1. So based sa aton nga nga indicators, ang kita maging vigilant man ta gyapon ang entry sa 4 kilometer permanent danger zone, binadilian and flying sa any aircraft close to the volcano. So based sa aton daily update, 24-hour update, nagnubo naman siya, no, from 25 kagapon nga volcanic tectonic earthquake, nag-23 na lang siya ka volcanic earthquake. So we're on standby and closely monitoring also with regards to the activity of Kanlaon. Sang nagligad nga mga binulan, Ma'am Bel, nga medyo aktibo man si Bulkan Kanlaon, siyempre may aragin na siya tugahon nga mga pagtulotayog. Volcanic earthquakes lang to yan na monitor to sa nagligad. This time, upod na sila. May volcanic kag tectonic na? Yes, sir. May ara. To sa sang volcanic nga earthquake. Pero, tapos may ara man to siya sang increase sang sulfur dioxide. Pero as of August 20, no, ang aton nga sulfur dioxide is 412 tons, which is lower than the previous months naton nga na-recorded. Medyo na there was ang ginabuga niya nga abo kag aso, medyo nagbuhin-buhin o galing kiti ang alarming is that ang iya nga tectonic kag volcanic nga earthquake. Sir, pero again we have to remind everyone based sa aton nga Philbolgs, ang aton nga Kanlaon is still under alert level 1. Ang aton lagi nga remarks is that pinapangabaytang hindi lang pag magsulod sa 4 kilometer permanent danger zone sa ang kaap, no, ang flying sang aircraft dito sa volcano. Oo. Of course, may mga factors nga gina-consider naton nga naga-trigger sining iya nga pag-alboruto bala kag pagngurob, Ma'am Bel, especially kung tuman kabaskog ang ulan sa kahawaan sang Kanlaon kag nagasulod ang tubig sa crater niya, ti natural do pareho na sang abo bala nga ginasalibuhan, ti gaibwal dayon ng abo kag aso. Recently, kumusta ang rainfall sa palibot sang Kanlaon, Ma'am Bel? Based sa aton sir, no, record actually ang aton weather dito sa area is sunny man. Okay. With my light rains lang man na experience. So, in other words, hindi ni siya naton ma-attribute nga mga pagtulotayog kag pagngurob-ngurob niya sa mga pagsulod sang ulan sa iya sini nga baba. Okay. Nang balik, sir, may ara makita mga ang range ta sa Kanlaon is may mga isolated range makita dito nga na-recorded in area. Okay. Ma'am Bel, siyempre ginapa-alert na ton nga mga vigilant ang mga pumuluyo. Ano nga mga specific nga mga barangay, banwa o kun LGUs sang Negros Occidental ang dapat magpanginlaman subong? Of course, sir, no, ang aton nga mga areas na nagapalibot sa Kanlaon, particularly, no, sa may La Castellana, sa may La Carlota, sa may Bago, sa may San Carlos, sa may Barangay Pudpud ni area, sa Isabela, ang tanan nga nagasurround sa aton nga Kanlaon na volcano. Kung ang dapya sang hangin is south, ti ang igo is La Castellana kag mga Bago, Ma'am Bel, no? La Castellana, sa may Moises Padilla, sir, then sa Isabela, nga area. Kaya actually, ang aton nga Kanlaon, no, damo siya nga mga municipalities and LGUs actually nga nang nagapalibot sa iya. But of course, now we remind everyone na may makita naka-standby nga mga LGUs na may naka-standby na contingency plan. Likewise, ang province may naka-standby nga mga contingency plan with regards to Kanlaon. Oo.
Mga pila ka pumuluyo naton ang mangin apektado in kaso taas-taas pagid ang alert level o kung lumupok kabi si kanlaon na Miss Plutenia? Oo. Sir, it depends on ano ang iyang if it's phreatic, no, or if it's other cases ng pag ang iyang activities, but more or less, no, we have more than 50,000 or more ng mga families actually nga affected sa CB. Oo. Kung mag-upgrade sang iya sini nga alert status si Vulcan Canlaon o ng PhilBulk sa Mambel, anong pinakauna nga barangay kag munisipyo ang apektado dahil sa aton sa Negros? Based sa aton nga may ara kita nga mga areas gid as to the barangay gid, no. As of the moment wala ko disang data, pero amo ni sila ang nagapalibot gid sa aton sa may Canlaon. So ang aton nga monitoring kahapon is medyo nagnubo o kung nagbuhin ang abo nga iya ginabuga galing kay ti ang nagdugang-dugang o kung nagbuhin man duha lang gid, no? Ay nga tectonic kag volcanic earthquake Mambel. Oo. Pero based sa magulang, no, nag-send sa aton ang aton nga Negros Occidental Command Center ang aton nga Canlaon Volcano Bulletin based sa ilang recorded rin sa PHIVOLCS. May ara na lang 23 ka volcanic earthquake. So tanong kita nga manaog pag iniyang iya nga mga seismic activities. Oo. Anong intensity sang iya sini nga pinakabaskog niya nga tectonic kag volcanic nga pagtayog, Mambel? Oo, lagit sir ha. Wala man sa sir na indicate sa aton sa PHIVOLCS, no, kay syempre ang aton data we have to take into consideration nga halin din niya sa PHIVOLCS. So ang ila lang kung ang data nga ginahatag man nila sa aton amo man ang aton nga sa public. So bot silingon kung may aragay man pagtayog hindi man gid siya mabaskog, hindi man sa halos mabatyagan nga do ka insignificant man sa palibot, no. But just the same kung mo nga may ara na sila dara gin install nga mga earthquake gadgets, no, ma-register gina, no? Oo. Yes, sir. Pero ti ang ato lang nga ginabantayan ang frequency niya, abi ang kadamuon niya, ti amo na ang daw medyo na ulo alarma man si PhilBulk, mina nga ginapaandaman man kita dre, gina-update man kita nila dre. But sir, as to our conversation kahapon, no, since nangyari kita sa rapid damage earthquake assessment training sa may Talisay, ang akon nga staff nag-consult man sa PHIVOLCS, we were informed that nagnubok naman ang iyang activities and they will be conducting more tests para ma-ensure ang safety man ng aton mga communities. Ulay huno na lang namon ini Mambel, latest naton nga monitoring kag assessment sa damage nga gintugas ang baha kag bagyo guring sa mga kabanwanan kag kasyudaran sa Negros. As of yesterday, mga pila na? Actually, sir, nag-close na kita sang aton nga sang aton nga assessment. Monitoring naton sa Goring sang last pa. Based sa report naton, no, may ara kita sang ang na-affected sang southwest monsoon is 43,721 ka mga families, or equivalent to 159,199 sa mga per individuals. So this affected aton mga 17 ka cities and municipalities. And then based sa aton nga report, wala na kita sang families inside evacuation. As to the damage of agriculture, medyo nagdako sa sir, no. Last report sa aton sang Office of the Provincial Agriculturist may ara kita sang 163 million nga cost of damages sa aton nga rice kag mga high valued crops, while sa fisheries naton may ara kita sang 1,447,000. While sa aton nga livestock may ara kita 4.5 million nga cost of damage sa 12 cities and municipalities, while sa aton nga mga agri-infrastructure may ara kita sang cost of damage nga 8 million. Okay. So amo na ni ang final nga assessment naton sa damage ni Goring, Mambel, no? Close na, hindi na wala na bot silingon, wala na sang magasulod pa nga mga data, no? Yes, sir.
Sige, Ma'am Bel, salamat nga madamo sa mga time. Halong ka modera. Good morning. Sige, sir. Morning. So ang mga lugar nga ara sa 4 kilometer permanent danger zone, Sir Johnny, 3 sini ka mga barangay no nga ginlaki